kapakanan namin. Baka nag-iiyakan na nga yun. Mahirap talaga sir ang buhay. Wala mo nga yatang ginakain yun. Sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya lumampas na sa 6,000 ang COVID-19 cases sa bansa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Bumagal ang pagtakbo ng oras. Ang magulo, ngunit masayang paligid ay binalot ng katahimikan. At sa bawat sandali, mas tumitindi ang pangamba, takot at kalungkutan. Katapusan na ba ng mundo? Ayoko pang mamatay. Wala na si Papa. Hindi ko man lang siya nayakap kahit sa huli niyang sandali. Di ako pwede mawala ng trabaho. Baka kasama ka pa si Mama? Ang kislap ng pag-asa ay unti-unting nawawala. Ang mga tinig ng desperasyon ay nagiging bulong ng depresyon. Ngunit sabi nga nila, walang pagbabago kung tayo mismo ay takot sa pagbabago. At ang pagbabago na ito, magsisimula sa pagtanggap at pagyakap na ang mental health issues ay hindi nasa isip lang o pag-iinarte lamang. Ilang taon na ang nakalipas, pero tanda ko pa rin kung paano binago ng pandemya ang buhay ng karamihan. Mula sa paghagilap ng tulong na tila'y naging isang pagsubok, ay nabago dahil sa pag-usbong ng mga telehealth services na naging daan upang mabuhay ang liwanag sa bawat isa, ang ating liwanag ng pag-asa. Samot-saring pananaliksik at interbensyon na rin ang isinasagawa upang magpaabot ng tulong pangkaisipan, emosyonal at mental na aspeto sa mamamayang Pilipino. At ngayon ay isa na ako sa mga taong handang magbigay ng pag-asa sa mga mamamayan at komunidad na nangangailangan ng tulong at suporta. Psychologist and psychometrician. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Tara, Usap Tayo at Telehealth Service and Psychology.